Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Ngayon ay pagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng kwento ng tagapagmana sa likod ng mga luha. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Lumipas ang isang linggo, abalang-abala ang buong bahay ng mga Villarreal. Halos araw-araw ay may delivery ng mga bagong dekorasyon, mamahaling bulaklak, catering samples at mga katalogo ng ballroom. Kung makikita ng ibang taong kanilang pamilya, iisipin nilang kabilang sila sa pinakamayayamang angkan sa lungsod. Ngunit ang totoo, halos lahat ng iyon ay utang. "Mama!" sigaw ni Leandro habang hawak ang calculator. "Umaabot na tayo sa mahigit 3 milyong piso. Ngumiti lamang si Marcela. "Huwag kang matakot. Kapag naging manugang na tayo ng mga Aragon, maliit na halaga na lang yan." "Tama," tumango si Leandro. "Babalik din lahat ng ginastos natin." Tahimik lamang na nagdidilig ng halaman si Amara sa labas ng sala. Ngunit malinaw na malinaw niyang naririnig ang usapan. Hindi pa rin alam ng mag-ina na bukas ang maliit na recorder na nakatago sa kanyang kwelyo. "Isa pa? Kailangang nandyan ang asawa mo." Napalingon si Leandro. "Bakit pa?" "Para magmukhang maayos ang pamilya natin. Kapag nandun siya, walang maghihinalang may problema." Napangisi si Leandro. "Pagkatapos ng party, pipilitin ko na siyang pumirma. Hindi na siya makakatanggi." Napahigpit ang hawak ni Amara sa pandilig. Unti-unti nang nabubuo ang plano. Hindi lamang pala para sa birthday ang engranding handaan. Gagamitin nila siya bilang dekorasyon. Isang huwad na asawang magpapakita sa mga bisita na maayos ang kanilang pamilya. Pagkatapos, itatapon na siya. Kinahapunan, dumating ang isang lalaking naka-Amerikana. "Good afternoon. Inaanyayahan po namin kayo sa birthday celebration ni Mrs. Marcela Villarreal." Iniabot ito ang mga invitation cards. Napansin ni Amarang embossed sa sobre. Isa-isang nakasulat ang pangalan ng mga iimbitahang negosyante. May mga bangko, construction companies, real estate firms, at maging ilang executives ng Montemayor Prime Holdings. Napakunot noo siya. Paano sila nakakuha ng ganitong mga bisita? Nang makaalis ang messenger, lumapit si Marcela. "Amara?" "Po?" "Ikaw ang bahala sa registration table." Napatingin siya. "Ako po?" "Oo, para makita ng lahat kung gaano kakasimple." Tumawa si Marcela. "Kapag nakita ka ni Celestine, lalo niyang maiisip na wala siyang dapat ikabahala." Hindi sumagot si Amara. Sa halip ay yumuko lamang siya. Sa loob-loob niya, hindi niyo alam na yun na mismong gusto kong mangyari. Samantala, sa Montemayor Prime Holdings, nagpatawag ng emergency meeting si Don Lorenzo. Naroon ang buong executive committee. Kasama rin si Gabriel. "Nakumpirma na ba?" tanong ng chairman. Tumayo ang head of corporate intelligence. "Opo sir. May impormasyon tayong ginagamit ni Leandro Villarreal ang pangalan ng pamilya Aragor upang makahikayat ng investors." Tahimik ang buong boardroom. May isa pang executive ang nagsalita. "May dalawa ng negosyanteng nagtanong kung totoong may partnership na ang Aragon Crest at Montemayor Prime." Napailing si Don Lorenzo. Wala tayong kahit anong negosasyon sa kanila." Tumayo si Gabriel. "Yun ang unang corporate violation. Lumalabas na ginagamit ang pangalan ng kumpanya upang makakuha ng kredibilidad. Kapag napatunayan natin to, maaari na tayong magsampa ng civil at criminal complaint." Tahimik na tumango ang chairman. "Pero hindi pa. Hahayaan muna nating lumalim ang hukay na hinuhukayan nila." Matapos ang meeting, naglakad sina Gabriel at Don Lorenzo sa rooftop garden ng kumpanya. "Nag-aalala ka?" sabi ng chairman. Hindi agad sumagot si Gabriel. "Normal lang. Alam kong trabaho to. Pero si Amarang nasa gitna." Napatingin si Don Lorenzo sa abogado. "Bihira kitang makitang maging emosyonal." Napangiti si Gabriel. "Marahil dahil hindi na lang to trabaho para sa akin." Hindi na nagsalita ang chairman, ngunit may napansin na siya.
Unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Gabriel sa kanyang anak. At ang mas ikinatuwa niya, hindi ito nagmamadali. Hindi nito ginagamit ang kahinaan ni Amara. Sa halip, mas lalo pa nitong pinapalakas ang loob ng babae. Kinagabihan, nakita sina Gabriel at Amara sa apartment. May dala siyang bagong folder. "Ano yan?" tanong ni Amara. Listahan ng mga bisita. Binuksan niya ang folder. Isa-isang lumabas ang pangalan ng mga iimbitahan. Nanlaki ang mata ni Amara. Kasama pala si Chairman Velasco at ang Lim Holdings at maging ang executives ng Metro Alliance Bank. Tumango si Gabriel. Hindi aksidente ang party. Ito ang networking event ni Leandro. Plano niyang gamitin ang birthday ng kanyang ina upang makahanap ng investors. Tahimik na tumingin si Amara sa listahan. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Hindi birthday ang tunay na mahalaga. Negosyo, kapangyarihan, pera. May inilapag na isa pang envelope si Gabriel. Narito ang ikalawang bahagi ng plano. Binuksan niyo ni Amara. Nasa loob ang isang eleganteng invitation. May nakasulat, Montemayor Prime Holdings, Private Executive Appreciation Dinner. Isang araw pagkatapos ng birthday party ni Marcela, napakunot noo siya. Ano to? Isang imbitasyon. Pero, hindi para sa mga Villarreal. napangiti si Gabriel. Kundi para sa mga investor. Lahat ng iimbitahan nila sa birthday, inaanyayahan din natin. Napangiti si Amara. Unti-unti na niyang naiintindihan. Kung sa birthday party ay magpapanggap sina Leandro na malapit na sila sa Montemayor Group, kinabukasan, mismong ang Montemayor Group ang maglilinaw ng katotohanan. Bakit hindi na lang natin nilantad agad sila? Tanong ni Amara. Umiling si Gabriel. Hindi. Mas matibay ang epekto kapag sila mismong magsisinungaling sa harap ng mga taong gusto nilang lokohin. Kapag ginawa nila yon, hindi na natin kailangang magsalita. Ang mga ebidensya na mismong magsasalita. Tahimik siyang tumango. Hindi na siya natatakot. Sa halip, unti-unti na siyang humahanga sa talino at pagiging maingat ni Gabriel. Hindi ito naghihigante. Nagpaplano ito. At bawat plano nakabatay sa katotohanan. Bago umalis si Gabriel, huminto siya sa pintuan. Amara. Isang pabor. Ano yon? Huwag mong kakalimutang ngumiti sa birthday party. Bakit? Dahil ang taong alam na malapit ng manalo. Hindi kailangan magalit. Natawa si Amara at sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, ang ngiti niya ay hindi napilit. Habang pinapanood siya ni Gabriel, napangiti rin ito. Sa isip-isip niya, unti-unti nang bumabalik ang dating Amara. At iyon ang pinakamagandang senyales na malapit nang matapos ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi pa alam ni na Leandro at Marcela na ang engrandeng kaarawang matagal nilang pinaghahandaan ang magiging entabladong gigiba sa kanilang mga pangarap, reputasyon at kasinungalingan. Dumating ang araw na pinakahihintay ni na Leandro at Marcela. 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na ang buong bahay. May mga event stylist na nagkakabit ng napakalaking crystal chandelier. May florist na naghahanda ng imported na puting rosas. May catering staff na paulit-ulit na sinusuri ang bawat mesa. At sa labas ng ballroom, nakaparada ang sunod-sunod na mamahaling sasakyan. Kung hindi mo alam ang katotohanan, iisipin mong isa itong selebrasyon ng isang kilalang pamilya ng mga negosyante. Ngunit ang totoo, halos 80% ng gastusin ay inutang ni Leandro gamit ang mga pekeng pangakong malapit na siyang maging bahagi ng pamilya Aragon. Sa loob ng bridal suite na ginawang dressing room, abalang-abala si Marcela. Mas mataas pa ang buhok ko. Huwag masyadong madilim ang lipstick. At siguraduhin kita ang mga diamante ko. Tahimik na nakatayo si Amara sa isang sulok. Suot niya ang isang simpleng kulay kremang bestida. Ito mismong pinili ni Marcela. Walang alahas, walang makeup. Huwag mong subukang makipagsabayan kay Celestine. Ngumiti lamang si Amara. Opo. Hindi alam ng matanda na ang simpleng bihis na yon ang bahagi rin ng plano. Mas gusto niyang isipin ng lahat na siya ang api. Maya-maya ay dumating si Celestine. Agad na niyakap ni Marcel ang dalaga.
Ayan na ang magiging tunay kong manugang! Napatingin ng ilang bisita kay Amara. May mga nagbulungan. Siya ba yung asawa? Kawawa naman. Hindi pa pala sila hiwalay? Narinig yon ni Amara, ngunit hindi siya umimik. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Darating ang tamang oras. Bandang 7:00, isa-isang dumating ang mga kilalang negosyante. Naroon sina Chairman Velasco, Mr. Lim ng Lim Holdings, mga direktor ng Metro Alliance Bank, at ilang mga may-ari ng malalaking construction firms. Bawat isa ay magalang na kinakamayan ni Leandro. Sir, salamat po sa pagpunta. Mayabang ang tindig nito, para bang siya ng may-ari ng ballroom. Habang umiikot si Leandro sa mga bisita, napansin ni Amara na paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ng Montemayor Prime Holdings. Malapit na po kaming magkaroon ng strategic collaboration. May ilang projects na kaming pinag-uusapan. Soon you'll hear good news. Hindi niya napansin na may dalawang lalaking nakasuot ng simpleng Amerikanang tahimik na nagre-record ng bawat usapan. Mga investigador sila ng legal team ni Gabriel. Sa kabilang bahagi ng ballroom, tahimik na dumating si Gabriel. Hindi siya nagpunta bilang abogado, kundi bilang legal representative ng isa sa mga sponsor ng event. Walang nakahalata sa kanya, maliban kay Amara. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Bahagya lamang siyang tumango. Senyales yon na nagsisimula ng operasyon. Lumapit si Celestine kay Leandro. Love? Kanina pa nagtatanong ang mga investors. Tungkol saan? Kailan daw ang announcement ng partnership niyo sa Montemayor? Ngumiti ang may kumpiyansa si Leandro. Hayaan mo, ngayong gabi, mas lalo silang maniniwala. Narinig yon ng recorder na nasa kwelyo ni Amara. Hindi nagtagal ay nagsimula ang programa. Good evening, ladies and gentlemen. Masayang bati ng host. Ngayong gabi ay ipinagdiriwang natin ang ika-56 na kaarawan ni Mrs. Marcela Villarreal. Malakas ang palakpakan. Pagkatapos ng ilang musical performances, tinawag sa entablado si Leandro. At ngayon, narito ang mensahe ng anak ng ating celebrant. Kumpiyansang umakyat si Leandro. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa suporta ng aking ina. Palakpakan. At nagpapasalamat din ako sa pamilya Aragon. Lumingon siya kay Celestine na malapit nang maging bahagi ng aking pamilya. Mas lalong lumakas ang palakpakan. Napangiti si Marcela. Ito na ang sandaling matagal niyang pinangarap. Nagpatuloy si Leandro. Sa tulong ng ating mga magiging business partners at sa suporta ng Montemayor Prime Holdings. Biglang napatingin sa kanya ang ilang negosyante. May ilang ding nagkunot noo. Hindi pa man natatapos ang kanyang pangungusap, may isang matandang negosyanteng nagtaas ng kamay. Excuse me, Mr. Villarreal. Natigilan si Leandro. Yes, sir? Kailan naging partner ng Montemayor Prime Holdings ang kumpanya ninyo? Sandaling natahimik ang ballroom. Ngumiti si Leandro. Hindi pa po opisyal. Pero malapit na. Totoo ba? Tanong ng isa pang investor. Opo. Kausap na po namin ng ilang tao roon. Mabilis na nagkatinginan ang dalawang investigator ni Gabriel. Muli nilang pinindot ang record button. Sa likod ng ballroom, tahimik na nakatayo si Gabriel. Kasama niyang isa sa mga senior executives ng Montemayor Prime Holdings. Mahina itong nagsalita. Narinig mo? Tumango si Gabriel. Lahat. Handa na ba tayo? Hindi pa. Bakit? Dahil mas marami pa siyang sasabihin. Sa entablado, mas lalo pang naging kampante si Leandro. Actually, malapit na rin kaming maging bahagi ng isa sa pinakamalaking infrastructure project sa bansa. Nagbulungan ang mga bisita. May ilan ngang naglabasan ng cellphone. Hindi nila alam kung totoong sinasabi nito. Ngunit kung totoo man, napakalaking balita yon. Biglang nagsalita si Chairman Velasco. Interesting. Kasi 3 araw pa lang ang nakalipas ay kausap ko mismo si Chairman Lorenzo Montemayor. Tahimik ang buong ballroom.
Wala naman siyang nabanggit na partner na Villarreal. Unti-unting nawala ang ngiti ni Leandro. Hindi pa po kasi pwedeng i-announce. Mabilis niyang sagot. Ngunit kapansin-pansin na ang pag-aalinlangan ng mga bisita. Ang dating kumpiyansa, unti-unti nang napalitan ng pagdududa. Napansin niyo ni Celestine, mahina niyang hinilang manggas ni Leandro. Love, sigurado ka bang okay lang na sinasabi mo? Ngumiti lamang ito. Trust me. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagyang takot ng lumitaw sa mga mata ni Celestine. Habang abala ang lahat sa programa, tahimik na lumapit si Gabriel kay Amara. Hindi sila nagkatinginan. Hindi rin sila nag-usap ng matagal. Mahina lamang niyang sinabi habang nakatingin sa entablado. Nagsisimula ng mabasag ang maskara niya. Mahina ring sumagot si Amara. Hindi pa tong katapusan. Tumango si Gabriel. Hindi. Ito pa lamang ang unang bitak. At tama siya. Dahil sa gabing yon, unang beses na nagduda ang mga investor. Unang beses na napansin ng mga negosyante ang mga butas sa mga kwento ni Leandro. At unang beses ding naramdaman ng lalaki na hindi na niya ganap na kontrolado ang sitwasyon. Ngunit ang hindi niya alam, may mas mabigat pang sorpresang naghihintay sa kanya. Isang sorpresang magpapayanig, hindi lamang sa birthday party, kundi pati sa buong mundo ng negosyo. Tahimik ang buong ballroom. Matapos ang tanong ni Chairman Velasco, kapansin-pansing nabawasan ang sigla ng mga bisita. Ang dating masayang usapan ay napalitan ng mga pabulong na tanong. Totoo kayang mga sinasabi niya? Bakit parang walang alam ang Montemayor Group? Nako, baka naman nagpapalaki lang ng kwento. Pinilit pa rin ngumiti ni Leandro. Huwag po kayong mag-alala. May mga usapan lang pong hindi pa maaaring ilabas sa publiko. Ngunit habang sinasabi niya yon, bahagya nang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya napansin na sa likod ng ballroom ay may isang itim na luxury sedan na huminto. Kasunod nito ang dalawa pang sasakyan. Isa-isang bumaba ang mga lalaking nakaitim na Amerikana. Maayos ang tindig. May suot na communication earpiece. Napatingin ng head usher. May hinihintay ba tayong VIP? Umiling ang event coordinator. Wala. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan ng huling sasakyan. Isang matangkad na lalaking dahan-dahang bumaba. Suot ang isang simpleng navy blue suit, walang engranding alahas, walang bodyguard na nakadikit sa kanya. Ngunit nang makita siya ng ilang negosyante, agad silang napatayo. Chairman Lorenzo! Good evening, sir! Chairman Montemayor! Isa-isang lumapit ang mga kilalang negosyante upang batiin ang bagong dating. Biglang natahimik ang buong ballroom. Namutla si Leandro. Hindi niya inaasahang personal na darating ang chairman ng Montemayor Prime Holdings. Sa kabilang dulo ng bulwagan, napangiti ng bahagya si Gabriel. Hindi ito bahagi ng orihinal nilang plano. Ngunit bago magsimula ang programa ay nagpasya si Don Lorenzo na dumalo. Hindi pa ako magpapakilala bilang ama ni Amara. Maaga pa nitong sinabi kay Gabriel. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kaya nilang isugal sa kasinungalingan. Tumango noon si Gabriel at ngayon nangyayari na ang lahat. Lumapit si Leandro, pinilit niyang maging kalmado. Good evening, Chairman. Ngumiti si Don Lorenzo. Good evening. Sir, malaking karangalan pong makadalo kayo. Talaga ba? Magalang ang tono ng chairman, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Opo. Narinig kong malapit na raw tayong maging business partners. Parang natuyuan ng laway si Leandro. Saglit siyang natigilan, ngunit agad din siyang ngumiti. May mga preliminary discussions na po. Tahimik na tumingin si Don Lorenzo sa kanya. Talaga? Opo. Kailan? Natahimik si Leandro. Hindi niya alam ang isasagot. Sa loob ng 3 segundo, wala siyang nasabi. Napansin niyo ng mga bisita. Unti-unting nagbulungan ang mga negosyante. Bakit hindi siya makasagot? Parang hindi totoo. May problema yata. Mabilis na sumingit si Celestine. Chairman, siguro po hindi pa lang opisyal. Ngumiti si Don Lorenzo. Tama ka, Iha. Hindi pa opisyal. Dahil wala naman talagang pinag-uusapang partnership.
Parang bumagsak ang buong ballroom sa katahimikan. Napatingin ng lahat kay Leandro. Pati si Marcela ay napahawak sa dibdib. Sir, Nauutal na sabi ni Leandro. baka po may misunderstanding lang. Misunderstanding? Mahinahon pa ring tanong ng chairman. Opo. May nakausap po kasi akong consultant. Anong pangalan? Hindi agad nakasagot si Leandro dahil wala naman talaga. Wala siyang nakausap. Gawa-gawa lamang niya ang lahat. Napabuntong hininga si Don Lorenzo. Mr. Villarreal, bilang chairman ng Montemayor Prime Holdings, mahalaga sa amin ang pangalan ng kumpanya. 3 investors nang nagtatanong kung bakit ginagamit ninyo ang pangalan namin. Lalong namutla si Leandro. Sir, hindi ko po intensyon. Pinutol siya ng chairman. Ang intensyon mo ba ay kumbinsihin silang mamuhunan dahil akala nila ay may koneksyon ka sa amin? Tahimik ang buong ballroom. Walang sumagot. Maging si Celestine ay unti-unting lumayo ng isang hakbang kay Leandro. Hindi pa roon nagtapos. Lumapit si Chairman Velasco. Leandro, kanina sinabi mong kasama ka sa infrastructure project. Opo. Anong project yon? Muli na namang natahimik ang lalaki. Hindi niya alam ang pangalan ng project. Hindi niya alam ang detalye. Dahil wala naman talagang ganoong kasunduan. Lumingon siya kay Celestine. Ngunit nakayuko ng babae. Sa gilid ng ballroom, tahimik na pinagmamasdan ni Amarang lahat. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nakikialam. Ngunit habang pinapanood niya, ay unti-unting pagbagsak ng kumpiyansa ni Leandro. Hindi siya nakaramdam ng saya. Sa halip, nalungkot siya. Ganito pala ang kayang gawin ng kasakiman. Kayang sirain ng isang tao ang sarili niyang dangal para lamang magmukhang mayaman. Lumapit si Gabriel sa tabi niya. Hindi ka ba masaya? Mahina niyang tanong. Sumulyap si Amara sa abogado. Hindi. Bakit? Dahil minsan, pinangarap kong maging matagumpay siya. Hindi ko lang inakalang pipiliin niyang umangat sa maling paraan. Tahimik na tumango si Gabriel. Lalong humanga ang abogado sa babaeng nasa kanyang tabi. Kahit unti-unti nang bumabagsak ang taong sumisira sa kanya, hindi pa rin ito puno ng paghihigante. Muling nagsalita si Don Lorenzo. Mr. Villarreal, bilang paggalang sa mga bisitang narito, hindi ko na palalakihin ang usaping ito ngayong gabi. Napahinga ng maluwag si Marcela. Akala niya tapos na, ngunit nagpatuloy ang chairman. Pero simula bukas, ang legal department ng Montemayor Prime Holdings ay magpapadala ng formal na liham. Kung mapapatunayang ginamit ang pangalan ng aming kumpanya upang makahikayat ng investors, mapipilitan kaming magsampa ng kaukulang kaso. Parang nawalan ng lakas sa mga tuhod ni Leandro. Hindi na siya makapagsalita. Bago tuluyang umalis si Don Lorenzo, bigla siyang napalingon kay Amara. Sandaling nagtamang kanilang mga mata. Halos hindi yun napansin ng mga bisita. Ngunit napansin yun ni Marcela. Napakunot noo siya. Bakit parang kilala nila ang isa't isa? Hindi pa niya alam ang katotohanan. Ngunit nagsimula ng mabuo ang pinakamalaking tanong sa kanyang isip. Sino ba talaga ang babaeng matagal nilang hinamak? At yun ang tanong na unti-unting gigiba sa buong mundong matagal nilang binuo sa kasinungalingan. Hindi makatulog si Marcela ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena sa birthday party. Ang paraan ng pagtingin ni Chairman Lorenzo Montemayor kay Amara. Hindi yon tingin ng isang negosyante sa ordinaryong tao. May kakaibang lambing, may pag-aalala, at higit sa lahat, may pamilyar na pagmamahal. Napabangon siya mula sa kama. Hindi pwedeng nagkataon lang. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik siyang nagtungo sa sala. Binuksan niya ang lumang cabinet kung saan nakatagong mga gamit ni Amara. Isa-isang binuksan ng mga kahon, mga lumang notebook, recipe book, mga litrato nila ni Leandro, hanggang sa may nakita siyang maliit na velvet pouch. Binuksan niya yon. May isang silver necklace, may nakaukit na letrang M.
Sa likod nito ay may maliit na ukit. To our beloved daughter, Amara. Love, Papa and Mama. Nanlaki ang mga mata ni Marcela. Papa at Mama? Hindi pa rin siya kumbinsido. Pwede namang peke. Mabilis niyang binalik ang kwintas sa pouch, ngunit nagsimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Amara, tahimik siyang pinagmamasdan ni Marcela. Hindi tulad ng dati. Ngayon ay tila sinusuri nito ang bawat kilos niya. Ang paraan ng paghawak niya ng kubyertos, ang maayos niyang tindig, ang paraan ng pagsasalita. Napansin ni Marcela na kahit simpleng bihis lamang si Amara, hindi ito kumakain ng padaskol. Hindi rin ito sumisigaw o nakikipagsagutan. May kakaibang disiplina. Parang lumaki sa isang pamilyang may mataas na pinag-aralan. Imposible! Mahina niyang bulong. Pagkaalis ni Leandro, lumapit si Marcela. Amara? Po? Taga saan ba talaga ang pamilya mo? Tahimik na tumingin si Amara. Nasa probinsya po. Anong probinsya? Batangas po. Saan sa Batangas? Sandaling natigilan si Amara. Napansin niyang tila iniimbestigahan na siya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Matagal na po akong hindi nakakauwi. Napairap si Marcela. Ang dami mong sikreto. Ngumiti lamang si Amara. Wala naman po. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang maghinala. Samantala, sa opisina ni Gabriel, nakatanggap siya ng tawag mula sa private investigator nilang si Mateo. Attorney, may balita. Ano yun? May taong nagtatanong tungkol kami sa Mara. Napakunot noo si Gabriel. Sino? Isang babae, halos 50 anyos. Nakasuot ng mamahaling damit. Tugma sa litrato ni Marcela Villarreal. Tahimik na napasandal si Gabriel sa kanyang upuan. Tulad ng inaasahan, sinisimula na nila. Makalipas ang isang oras, nagkaroon ng emergency meeting sina Gabriel, Don Lorenzo at Doña Alessandra. Ibig sabihin, malapit na nilang malaman ng totoo? Umiling si Gabriel. Hindi pa. Pero hindi na sila mapakali. Kapag natuklasan nilang Montemayor si Amara, magbabagong kilos nila. Napakanot noo si Don Lorenzo. Mas magiging mapanganib. Tumango si Gabriel. Oo, hindi na sila basta hihingi ng diborsyo. Makasubukan nilang baliktarin ang sitwasyon. Sa kabilang panig ng lungsod, dumiretso si Marcela sa isang lumang kakilala, si Linda, dating empleyado ng City Hall. Linda? Ano yun? May papahanap ako. Anong pangalan? Amara. Apelido? Saglit na natahimik si Marcela. Hindi niya pala alam. 3 taon na niyang kasamang manugang, ngunit ni minsan ay hindi niya naisip alamin ang buong pagkatao nito. Amara lang. Napatawa si Linda. Paano ko hanapin yan? May inilapag na 5,000 piso si Marcela sa mesa. Ikaw nang bahala. Kinagabihan, habang naghahapunan sina Leandro at Marcela, tahimik na nagsalita ang matanda. Anak, may tinatagong asawa mo. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Leandro. Lahat naman ng tao may sikreto. Hindi. Iba ito. Tingin ko. Mayaman ang pamilya niya. Napahalakak si Leandro. Si Amara, mayaman. Kung mayaman yan, bakit nagtitiis sa atin? Tama, sagot ni Marcela. Yun ngang hindi ko maintindihan. Hindi mo ba napansin? Magalang magsalita, marunong makisama sa mga negosyante. Hindi natataranta kahit nasa malaking event. Unti-unting tumigil sa pagkain si Leandro. Naaalala rin niya sa birthday party, hindi natakot si Amara. Hindi rin siya nailang. Para bang sanay siya sa ganoong klaseng mundo. Imbestigahan mo. Alamin mo kung sino talaga ang pamilya niya. Tahimik na tumango si Leandro. Hindi pa rin siya naniniwala pero may kung anong bumabagabag na rin sa isip niya.
Kinabukasan, nagpunta si Amara sa apartment upang makipagkita kina Gabriel. Nang makita siya ng abogado, agad ditong napansin ang lungkot sa kanyang muka. May nangyari? Tumango siya. Pakiramdam ko, naghihinala na si Mama Marcela. Tahimik na napaisip si Gabriel. Hinahanap na nila ang katotohanan. Delikado ba yun? Hindi agad sumagot ang abogado. Sa halip ay inilabas niya ang isang bagong folder. Naalala mong sinabi ko nun? Kapag malapit nang matuklasan ang kalaban ng sekreto mo, ibig sabihin malapit na rin silang magkamali. Napakunot noo si Amara. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Kapag desperadong tao, doon siya pinakamadaling magkamali. Tahimik na tumango si Amara. Sa pagkakataong yon, hindi na siya natatakot. Hindi na rin siya nagtatago. Kung darating man ang araw na malaman ni na Leandro at Marcela ang tunay niyang pagkatao, sisiguraduhin niyang huli na ang lahat. Dahil bago pa nila mabuong katotohanan, mabubuo na rin ang kaso laban sa kanila. At ang mismong paghahanap nila sa lihim ni Amara ang magiging simula ng sarili nilang pagkakalantad. 3 araw matapos ang birthday party ni Marcela, hindi na mapakali si Celestine. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang nangyari nang harapin ni Chairman Lorenzo Montemayor si Leandro sa harap ng mga negosyante. Hindi yon ang inaasahan niya. Sa loob ng maraming buwan, ang ipinakilala sa kanya ni Leandro ay isang lalaking malapit nang maging malaking pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa isang gabi, parang gumuho ang lahat ng kwento nito. Nakaupo si Celestine sa isang mamahaling cafe habang hinihintay si Leandro. Pagdating nito, agad niya itong hinarap. "Love?" Ngumiti ang lalaki. Namiss mo ba ako? Hindi ngumiti si Celestine. "May tatanong ako." Napansin ni Leandrong seryoso nitong muka. Ano yun? "Totoo bang wala kang partnership sa Montemayor Prime Holdings?" Sandaling natigilan si Leandro. Ngunit mabilis din itong ngumiti. Business negotiations kasi yun. Hindi pwedeng ilabas lahat. Napailing si Celestine. "Hindi yun ang sinabi ni Chairman Montemayor." Tahimik si Leandro. "Sabihin mo sa akin ng totoo. Mahalaga to." Dahil si Daddy, nagsimula na ring magtanong. Nanikip ang dibdib ni Leandro. Hindi niya inaasahang pati si Don Ricardo ay nagdududa na. "Love," hinawakan niyang kamay ni Celestine. "Magtiwala ka lang. Konting panahon na lang. Kapag natuloy ang diborsyo, magbabago na ang lahat." Biglang binawi ni Celestine ang kanyang kamay. "Bakit lagi mong sinasabing diborsyong solusyon? Totoo bang mahal mo ko? O, parte lang ba ako ng plano mo?" Parang natigilan si Leandro. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad nasagot ang tanong. At sapat na yon para makaramdam ng takot si Celestine. Samantala, sa opisina ng Aragon Crest Holdings, tahimik na nakaupo si Don Ricardo habang binabasang report na ipinasa ng kanyang finance director. "Sir, may isa pa pong concern." "Ano yon?" "May ilang investors na umatras." Napatingin siya. "Bakit?" "Dahil sa nangyari sa birthday party. May ilan pong nagdududa sa mga pinapangako ni Mr. Villarreal." Napabuntong si Don Ricardo. Hindi siya madaling magtiwala. At ngayon, nagsisimula na rin siyang magtanong kung tama ba ang lalaking pinili ng kanyang anak. Sa kabilang panig ng lungsod, nagkita sina Amara at Gabriel sa Montemayor Estate. Nakaupo sila sa hardin habang umiinom ng tsaa. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Ngumiti si Gabriel. "May magandang balita." "Ano yun?" 2 investor ang umatras kay Leandro." Nanlaki ang mata ni Amara. "Dahil sa birthday party?" Tumango siya. "Hindi pa natin sila inaatake. Sila mismong nagsimulang mawalan ng tiwala." Napabuntong hininga si Amara. "Masakit pa rin." Napatingin si Gabriel. "Ano ang masakit?" "Na gano'n na siya. Hindi ko na siya makilala." Tahimik nang ngumiti ang abogado. "Hindi siya nagbago." Napakunot noo si Amara.
Hindi. Ngayon mo lang siya tunay na nakilala. Natahimik siya. Matagal niyang pinag-isipan ang sinabi ni Gabriel at napagtanto niyang tama ito. Hindi si Leandrong nagbago. Unti-unti lamang nalantad ang tunay nitong pagkatao. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Don Lorenzo sa dalawa. May bagong impormasyon. Tahimik silang nakinig. Nagutos si Marcela na imbestigahan ng pamilya ni Amara. Hindi na nagulat si Gabriel. Inaasahan ko na. Ngunit si Amara ay napabuntong hininga. Hindi pa rin sila titigil. Hindi. Kapag nalaman nilang ikaw ang tagapagmana ng Montemayor, lalo silang kakapit. Hindi natin pwedeng hayaang mauna sila. Panahon na para ilipat ang laban. Napatingin si Amara. Paano? Hindi na tayo maghihintay. Tayo nang gagalaw. Kinabukasan, nagpunta si Leandro sa opisina ng Aragon Crest. Plano niyang kumbinsihin si Don Ricardo na ituloy ang kanilang investment proposal. Ngunit pagdating niya, mahigit 30 minuto siyang pinaghintay sa lobby. Hindi yon dati nangyayari. Pagkatapos ay lumabas ang executive assistant. Mr. Villarreal? Yes. Pasensya na po, busy po si chairman. Pwede bang bukas na lang? Namutla si Leandro. Bukas? Opo, may emergency board meeting. Tahimik siyang tumango. Ngunit habang naglalakad palabas ng gusali, narinig niya ang 2 empleyado na nag-uusap. Yun ba yung boyfriend ni Miss Celestine? Oo yata. Sabi nila, parang hindi raw gusto ni chairman. Nanikip ang dibdib ni Leandro. Ngayon lang niya naramdaman, unti-unti nang nawawala ang tiwalang dati niyang hawak. Habang papasok siya sa parking lot, may isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Gabriel. Pareho silang natigilan. Tahimik silang nagkatinginan. Attorney Gabriel. Malamig na bati ni Leandro. Mr. Villarreal. Magalang ngunit seryosong sagot ng abogado. Bakit ka nandito? Business. Sana ganun din ang pakay mo. Napakunot noo si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Sa mundo ng negosyo, mahirap bawiin ang tiwala kapag minsan nang nawala. Pagkatapos sabihin yon, tahimik na naglakad si Gabriel papasok ng gusali. Hindi na siya lumingon. Ngunit naiwan si Leandro na tila ba may mabigat na batong nakadagan sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, parang kilalang kilala siya ng abogado. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Takot na baka may taong matagal nang nakakaalam ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Gabriel, tahimik nang tinawagan si Don Lorenzo. Sir, kumagat na. Anong susunod? Panahon na para ipakita kay Leandro ang bagay na buong buhay niyang hinahangad at hayaan ang sarili niya ang kasakayman ng tuluyang magpabagsak sa kanya. Tahimik nang ngumiti si Gabriel. Alam niyang malapit na. Napakalapit na. Hindi na lamang reputasyon ni Leandrong mawawala. Pati ang mga pangarap nitong maging bahagi ng mundo ng malalaking negosyante ay unti-unti nang maglalaho. Maagang-maaga pa lamang ay abala na ang legal team ng Montemayor Prime Holdings. Sa loob ng executive boardroom, tahimik na inilatag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang Confidential Strategic Investment Proposal. Ngunit ang dokumentong yon ay hindi kailanman nilikha para aprubahan. Isa lamang itong pain. Pain upang mailabas ang tunay na pagkatao ni Leandro. Tahimik na nagsalita si Don Lorenzo. Handa na ba ang lahat? Tumayo ang head ng corporate compliance. Opo, Chairman. Nabisiwan na rin ang legal department. Kapag may magtangkang gamitin ang dokumentong ito para sa pansariling interes, automatic na magsisimula ang internal investigation. Tumango ang chairman. Walang lalabag sa batas. Ang gusto lang nating mangyari, hayaan silang gumawa ng sarili nilang pagkakamali. Matapos ang meeting, lumapit si Gabriel kay Amara. Nasa rooftop garden ito habang pinagmamasdan ng lungsod. Tahimik ka. Ngumiti siya ng bahagya.
Iniisip ko lang kung hanggang saan ang kayang gawin ni Leandro. Huwag mong maliitin ang kasakiman. Minsan, mas malakas pa yon kaysa pagmamahal. Napabuntong hininga si Amara. Hindi ko akalaing darating kami sa ganito. 3 taon kaming magkasama. Di minsan hindi ko siya pinabayaan. Pero isang pagkakataong yumaman lang, nakalimutan na niya ang lahat. Tahimik na nakikinig si Gabriel. Hindi siya nagsalita. Alam niyang minsan, mas malaking tulong ang pakikinig kaysa pagbibigay ng payo. Kinahapunan, isang lalaking nakasuot ng suit ang dumating sa opisina ni Leandro. Good afternoon, Mr. Villarreal. Oo, inaanyayahan po kayo sa isang private investment presentation. Iniabot nito ang isang eleganteng sobre. Pagkabukas ni Leandro, nanlaki ang kanyang mga mata. May logo ng Montemayor Prime Holdings at sa loob ay nakasaad ang selected executives are invited to discuss potential strategic partnerships for future infrastructure developments. Napangiti siya. Sa wakas, Mahina niyang bulong. Hindi niya alam na ang imbitasyong hawak niya ay ipinadala rin sa 5 pang negosyante at lahat sila ay lihitimong kandidato. Siya lamang ang may maling akala na siya ang pangunahing target. Agad niyang tinawagan si Celestine. Love, may good news ako. Ano yon? Inibitahan ako ng Montemayor Prime Holdings. Talaga? Masayang tumili si Celestine. Sabi ko na sa'yo, makakabawi rin tayo. Ngunit sa kabilang linya, tahimik lamang si Don Ricardo na narinig ang usapan. Hindi niya sinasadyang marinig dahil nasa opisina rin ang anak. Napakunot noo siya. Bakit hindi niya alam ang tungkol sa invitation na yon? Samantala, nagkita si na Gabriel at ang head ng corporate audit. Na-deliver na ba? Opo. Nag-confirm na rin si Mr. Villarreal. Ngumiti si Gabriel. At ang ibang executives. Lahat din po. Magaling. Ngunit ang tunay na plano ay hindi ang presentation, kundi ang mangyayari bago man yun. Kinabukasan, masayang-masaya si Leandro. Unang beses matapos ang birthday party na muli siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Nay! Ano yon? Tingnan mo! Pinakita niya ang invitation. Nanlaki ang mata ni Marcela. Sabi ko na nga ba? Hindi tayo pababayaan ng swerte. Tumawa silang dalawa. Habang nasa kusina, tahimik lamang na naghihiwa ng gulay si Amara. Hindi siya lumingon, ngunit malinaw niyang narinig ang usapan. Hindi na tayo kailangang magmadali, sabi ni Marcela. Hindi. Kailangan pa rin. Bagong presentation. Dapat tapos na ang diborsyo. Tama! Dahil baka tanungin nila ang personal background mo. Tahimik na napahinto si Amara. Ibig sabihin, hindi pa rin si Celestine ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa rin ang negosyo. Kinagabihan, tinawag ni Leandro si Amara sa sala. Maupo ka. Tahimik siyang umupo. Inilapag nito ang divorce paper sa mesa. Huling pagkakataon na to. Pumirma ka na. Mahina ang boses ni Amara. Bakit ba kayo nagmamadali? Biglang nainis si Leandro. Ilang beses ko bang sasabihin? Wala na tayong relasyon. Pero legal pa rin tayong mag-asawa. Sigaw niya. Huwag mo akong turuan. Tumayo si Leandro. Alam mo ba kung gaano kalaking oportunidad ng mawawala sa akin? Tahimik na tumingin si Amara. Ayan. Mahina niyang sabi. Nasabi mo rin. Napakunot noong lalaki. Ano? Hindi pala akong problema, kundi ang oportunidad. Sandaling natahimik si Leandro. Napagtanto niyang nadulas siya, ngunit huli na. Nakatala na yon sa recorder. Sa galit, hinablot ni Leandro ang braso ni Amara. Pipirma ka! Napangiwi siya sa sakit. Eksaktong sandaling yon, pumasok si Marcela. Huwag mong saktan! Sabi nito. Ngunit hindi dahil naawa ito kay Amara, kundi dahil baka magkaroon ng pasa. Kapag may marka, baka maghinalang mga tao.
Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Leandro. Ngunit sapat na ang ilang segundo, nakita ng hidden camera ang lahat. Ang paghawak, ang pagbabanta, ang pamimilit, at ang pag-amin na ang diborsyo ay para sa oportunidad sa negosyo. Nang gabing yon, tahimik na pinanood ni na Gabriel at Don Lorenzong recording. Pagkatapos ng video, walang nagsalita. Hanggang si Gabriel ang unang bumasag sa katahimikan. Narito na. Ano? Ang pinakamahalagang ebidensya. Coercion, psychological abuse, at malinaw na financial motive. Tahimik na napaluha si Amara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi lamang naniwala sa kanya. May mga taong handang ipaglaban ang kanyang katotohanan. Bago matapos ang gabi, lumabas si Gabriel sa balkonahe. Sumunod si Amara. Tahimik silang nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Attorney, kapag natapos ng lahat, anong una mong gagawin? Magpapahinga. Ikaw? Tanong ni Gabriel. Matagal siyang nag-isip. Pagkatapos ay ngumiti. Gusto kong matutong mabuhay ulit. Hindi sumagot si Gabriel. Ngunit sa kanyang puso, may tahimik siyang pangako. Kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman haharapin ang buhay ng mag-isa. At habang unti-unting nahuhulog sa sariling bitag si Leandro, hindi niya alam na ang invitation na labis niyang ipinagmamalaki ay hindi pala daan patungo sa tagumpay, kundi daan patungo sa pinakamalaki niyang pagkatalo. Maaga-maaga pa lamang ay nasa Montemayor Prime Holdings na sina Gabriel at Don Lorenzo. Tahimik ang executive floor. Sa loob ng malaking boardroom, isa-isang dumating ang mga board members, legal consultants, auditors at ilang independent observers. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang isang makapal na folder. May tatak itong strictly confidential. Ngunit ang totoo, hindi negosyong tunay na pakay ng meeting. Isa itong legal compliance evaluation at ang pangunahing susuriin si Leandro Villarreal. Samantala, hindi magkanda ugaga si Leandro sa pagpili ng isusuot. Alin ditong mas mukhang CEO? Tanong niya kay Marcela habang hawak ang dalawang mamahaling coat. Yung navy blue. Tsaka isuot mo yung mamahaling relo. Para mukhang big time. Ngumiti ang lalaki. Hindi na magtatagal. Kapag nakuha kong partnership, hindi na tayo mangungutang. Tahimik lang si Marcela. Ngunit sa isip niya, mas mahalaga pa rin ang isang tanong. Sino ba talaga si Amara? Sa kabilang kwarto, tahimik na naghahanda si Amara ng almusal. Naririnig niya ang bawat usapan. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya nakikialam. Habang naghihiwa ng prutas, tahimik niyang pinindot ang recorder sa loob ng kanyang relo. Eksaktong 9:00, dumating si Leandro sa Montemayor Prime Holdings. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, napahanga siya sa napakalaking gusali. Balang araw, magiging opisina ko rin ng ganito. Hindi niya alam na sa araw ding yon, magsisimulang tuluyang gumuho ang kanyang mga pangarap. Sa reception, lumapit ang executive secretary. Good morning, Mr. Villarreal. Please sign here. Napansin niyang masyadong formal ang proseso. Kinuhanan siya ng ID. Pinirma sa visitor log at binigyan ng temporary access card. Napangiti siya. Talagang professional. Akala niya, isa na siyang espesyal na bisita. Hindi niya alam, pareho lamang ang proseso para sa lahat ng inimbitahang applicants. Pagpasok niya sa boardroom, may 5 iba pang negosyanteng naroon. Lahat ay may mahahabang portfolio. May mga financial statements, may business proposals, may feasibility studies. Napakunot noo si Leandro. Applicants din sila? Mahina niyang bulong. Hindi niya yon inaasahan. Akala niya, siya lamang ang inimbitahan. Unti-unti siyang kinabahan. Ilang minutong lumipas, pumasok sina Gabriel at Don Lorenzo. Sabay-sabay na tumayo ang lahat. Good morning, everyone. Magalang na bati ng chairman. Ngunit nang mapatingin siya kay Leandro, bahagya lamang siyang tumango. Wala nang dagdag na pagbati.
Wala ring espesyal na pagtrato. Mas lalo yung ikinabahala ni Leandro. Tumayo si Gabriel. Bago tayo magsimula, nais naming ipaalam na ang pagpupulong na to ay bahagi ng aming Corporate Integrity Screening Program. Nagkatinginan ang mga bisita. Nagpatuloy siya. Sa Montemayor Prime Holdings, hindi lamang kakayahan sa negosyong aming sinusukat. Mas mahalaga sa amin ang integridad. Tahimik na napalunok si Leandro. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Isa-isang tinawag ang mga aplikante. Ipinakita nila ang kanilang financial records, mga tax clearances, corporate history, at mga legal certifications. Nang dumating ang torno ni Leandro, kumpiyansa siyang tumayo. Good morning. Ako po si Leandro Villarreal. In the past few years, I've been handling several business negotiations. Tahimik na nakikinig ang board. Isa rin po ako sa mga malapit na maging strategic partner ng Aragon Crest Holdings. Biglang napatingin si Gabriel. Tahimik niyang isinulat ang isang note, habang si Don Lorenzo naman ay hindi man lang nagbagong ekspresyon. Pagkatapos ng presentation, tumayo ang head ng corporate compliance. Mr. Villarreal, may ilang tanong lamang po. Opo. Sa inyong resume, nakasaad na may ongoing strategic discussions kayo sa Montemayor Prime Holdings. Ngumiti si Leandro. Opo. Tahimik na inilapag ng compliance officer ang isang dokumento. Pwede po bang pakituro kung sino sa mga taong naritong nakausap nyo? Nanigas si Leandro. Isa-isang tiningnan niya ang mga executives. Wala siyang makilala. Wala naman talaga siyang nakausap. Tahimik ang buong boardroom. Mr. Villarreal? Ulit ng compliance officer. Sino po sa amin? Pinunasan ni Leandro ang kanyang noo. Nasa ibang department po yata. Biglang nagsalita si Gabriel. Bilang Chief Legal Counsel, kinukumpirma kong walang anumang negotiation ng Montemayor Prime Holdings sa inyong pangalan. Parang nawalan ng hangin ang buong silid. Napatingin ng ibang applicants kay Leandro. May ilan pang napailing. Hindi pa roon nagtapos. Tumayo ang head auditor. Isa pa pong tanong. May hawak po ba kayong dokumentong magpapatunay na authorized kayong gamitin ang pangalan ng Montemayor Prime Holdings sa inyong investor meetings? Wala. Mahina niyang sagot. Bakit niyo ito ginamit? Tahimik. Wala po akong intensyong manloko. Talaga? Tanong ni Gabriel. Pagkatapos ay pinindot niya ang remote. Lumabas sa malaking screen ang video mula sa birthday party. Malinaw ang boses ni Leandro. Malapit na kaming magkaroon ng strategic collaboration. Sunod naman ang isa pang video. Kasama kami sa infrastructure project ng Montemayor Prime Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Saan niyo nakuha yan? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay nagsalita ang compliance officer. Mr. Villarreal, ang maling paggamit ng pangalan ng isang kumpanya upang makahikayat ng investors ay isang seryosong usapin at maaari itong magdulot ng civil at criminal liability. Unti-unting namutla si Leandro. Kasabay nito, sa bahay ng mga Villarreal, hindi mapakali si Marcela. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng anak, ngunit hindi sumasagot. Habang naglalakad siya sa sala, may kumatok sa gate. Pagbukas niya, isang courier ay may dalang sobre. Nakapangalan po kay Mrs. Marcela Villarreal. Pagkabukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong Notice of Preservation of Evidence mula sa Legal Department ng Montemayor Prime Holdings. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi pwedeng mangyari ito! Samantala sa boardroom, tahimik nang naupo si Leandro. Ngayon lamang niya naramdaman ang bigat ng bawat kasinungalingang binitawan niya. At lalo siyang kinabahan nang marinig ang huling sinabi ni Don Lorenzo. Mr. Villarreal, hindi pa ito formal na investigasyon. Ngunit simula sa sandaling ito, lahat ng inyong isasagot ay maaaring gamitin sa anumang legal na proseso. Tahimik na napapikit si Leandro. Hindi na siya nakatitiyak kung paano siya makakalabas sa sitwasyong ito. At sa unang pagkakataon, hindi pera,
Hindi negosyo, kundi ang sarili niyang kalayaan ang nagsimulang mawala sa kanyang isip. Sa labas ng boardroom, tahimik na naghihintay si Amara kasama si Gabriel. Hindi pa rin niya ipinapaalam ang tunay niyang pagkatao. Ngunit alam niyang napakalapit na ng sandaling yon. At kapag nalaman na ni Leandro kung sino talaga ang babaeng minamaliit niya sa loob ng 3 taon, huli na ang lahat. Tahimik ang buong executive floor ng Montemayor Prime Holdings. Sa loob ng boardroom, wala nang kumpiyansa sa mukha ni Leandro. Ang lalaking kanina lamang ay naglakad na parang isang matagumpay na negosyante, ay ngayon nakaupo ng tuwid. Nanginginig ang mga kamay habang paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Don Lorenzo Montemayor, kalmado, tahimik. Ngunit ang bawat tingin niya ay sapat upang maramdaman ni Leandro ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Mr. Villarreal, may isa pa kaming gustong linawin. Ano po yun? Sa lahat ng impormasyong ibinigay niyo sa iba't ibang investors, meron ba kayong anumang personal na koneksyon sa Montemayor Prime Holdings? Napalunok si Leandro. Nag-isip siya. Kung aamin siyang wala, tuluyan ang mawawalang kredibilidad niya. Kung magsisinungaling naman siya, lalo lamang siyang mababaon. Pinilit niyang sumugal. Meron po. Tahimik ang buong silid. Nakapako sa kanya mga mata ng board members. Sino? Tanong ni Gabriel. Sandaling nag-atubili si Leandro. May kakilala po ko. Sino? Mahinahon pa rin ang abogado. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Napubuntong hininga si Gabriel. Isinara niya ang folder sa harap niya. Sapagkat wala naman talaga. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng boardroom. Lahat ay napalingon. Isang eleganteng babaeng dahan-dahang pumasok. Naka-ivory pantsuit. Mahinhin ang ayos ng buhok. Simple ang hikaw, ngunit ang kanyang tindig, punong-puno ng dignidad. Nanlaki ang mata ni Leandro. Amara? Hindi siya makapaniwala. Hindi ito ang babaeng iniwan niyang naghuhugas ng pinggan. Hindi ito ang babaeng palaging nakayuko sa harap ni Marcela. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila isinilang upang mamuno. Mas lalo siyang nagulat nang sabay-sabay na tumayo ang buong board of directors. Good morning, Miss Montemayor. Good morning, ma'am. Welcome back, Miss Amara. Natahimik si Leandro. Unti-unti siyang napatayo. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi pwede. Lumapit si Amara sa ama. Ngumiti si Don Lorenzo. Please have a seat. Hindi sa tabi ng mga bisita, hindi rin sa likod, kundi sa bakanteng upuan sa kanan mismo ng chairman. Upo ang nakalaan lamang sa pamilya ng may-ari ng kumpanya. Tahimik siyang umupo. At doon pa lamang, parang gumuho na ang buong mundo ni Leandro. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Tahimik na tumingin si Don Lorenzo sa kanya. Hayaan mong ipakilala ko. Ladies and gentlemen, marami sa inyong nagtatanong kung sinong susunod na hawak sa malaking bahagi ng Montemayor Prime Holdings. Ngayon ipinapakilala ko ang aking unika iha, ang Vice Chairwoman Designate ng Montemayor Prime Holdings, Miss Amara Lorenzo Montemayor. Palakpakan ng buong boardroom. May ilang executives pa ang lumapit upang batiin siya. Congratulations, ma'am. Welcome home. Ngunit hindi yon marinig ni Leandro. Parang nag-echo lamang sa kanyang pandinig ang isang pangalan. Montemayor. Imposible. Napaupo siya. Sinungaling ka. Mahina niyang sabi habang nakatingin kay Amara. Tahimik lamang siyang tumingin sa dating asawa. Ni minsan, hindi kita pinagsinungalingan. Napakunot noo si Leandro. Ano? Hindi mo lang kailanman tinanong. Tahimik ang buong silid. Nagpatuloy si Amara. Nung una tayong magkakilala, sinabi kong may negosyong pamilya ko. Ikaw ang nagsabing ayaw mong pag-usapan ng pera. Naniwala ako. Nang magpakasal tayo,
Ilang beses kong sinabi na gusto ko kayong ipakilala kina Papa. Ikaw ang tumanggi. Unti-unting nanumbalik sa alaala ni Leandro ang lahat. Ang bawat pagkakataong inaanyayahan siya ni Amara, ang bawat pagkakataong sinasabi niyang, "Sa susunod na lang, busy pa ako. Hindi kailangan." Hindi pala nagsisinungaling si Amara. Siya mismong tumanggi. Tumayo si Gabriel. May hawak siyang isang manipis na folder. Mr. Villarreal, narito ang certified copies ng marriage records niyo. Nakalagay rito ang buong pangalan ni Mrs. Amara. Inabot niyang dokumento. Nanginginig na tinanggap yon ni Leandro. Nakasulat doon, Amara Lorenzo Montemayor. Nanlabong kanyang paningin. Hindi niya kailanman binasa ang marriage certificate matapos ang kasal. Nagtiwala lamang siya sa sinabi ng registrar. At ngayon, napagtanto niyang ang katotohanan ay matagal nang nasa harapan niya. Hindi lang niya binigyang halaga. Kasabay nito, bumukas muli ang pintuan. Pumasok si Marcela. Hingal na hingal. May hawak pa itong notice na ipinadala ng legal department. "Leandro! Tumawag ang abogado! Hindi raw!" Natigilan siya. Napatingin kay Amara. Pagkatapos ay kay Don Lorenzo. Unti-unting namutla ang kanyang muka. Hindi na niya kailangang may magsabi. Naintindihan na niya. Ang matandang lalaking nakita niya sa cafe, ang chairman sa birthday party, at ang ama ni Amara, iisa lamang. "Hindi!" Mahina niyang bulong. "Chairman Lorenzo Montemayor!" Unti-unti siyang napaluhod. Hindi dahil may pumilit, kundi dahil biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Lumapit siya kay Amara. "Anak, hindi. Amara, pakinggan mo ako." Tahimik lamang siyang tumingin. Wala na pong dapat pag-usapan. "Hindi! Nagkamali lang kami! Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon!" Biglang tumayo si Don Lorenzo. Mrs. Villarreal, ang pagkakataong hinihingi niyo ay 3 taon ang binigay ng anak ko. Tahimik ang buong boardroom. Sa loob ng 3 taon, hindi niyo siya itinuring na pamilya. Hindi niyo siya itinuring na tao. Ngayon lamang kayo nagsisisi dahil nalaman niyong mayaman pala siya. Walang naisagot si Marcela. Lumapit si Amara. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiiyak. Hindi rin siya galit. Kalmado lamang ang kanyang boses. "Alam niyo po ba kung anong pinakamasakit?" Tahimik ang lahat. Hindi ang sampal, hindi ang gutom, hindi ang pangiinsulto. Ang pinakamasakit ay ang araw-araw kong sinusubukang maging sapat para sa pamilya niyo. Tapos isang araw, napagdesisyonan niyong wala pala akong halaga. Tumulo ang luha ni Marcela, ngunit huli na. Humarap si Amara sa buong board. "Simula ngayon, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi na rin ako babalik sa taong paulit-ulit akong sinaktan. Tatapusin ko ang lahat sa tamang proseso." Tahimik na tumango si Gabriel at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang dating takot sa mga mata ni Amara, kundi ang isang babaeng muling natagpuan ang kanyang dignidad. Bago matapos ang meeting, nagbigay ng huling utos si Don Lorenzo. Attorney Gabriel. Yes, sir. Ihanda ng lahat ng legal documents, kasamang civil case, corporate fraud, psychological abuse, coercion, at lahat ng ebidensyang nakalap. Tumango si Gabriel. Yes, Chairman. Habang inilalabas ng security sina Leandro at Marcela, minsan pa silang lumingon kay Amara. Ngunit hindi na nila nakita ang dating mahinhin at takot na babae. Ang nakita nila ay ang tunay na tagapagmana ng Montemayor Prime Holdings, isang babaeng hindi yumaman dahil sa paghihigante, kundi dahil hindi kailanman nawala ang kanyang dangal. At sa sandaling yon, tuluyan ang gumuho ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Leandro at Marcela. Ngunit para kay Gabriel, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Dahil ang susunod na laban ay sa loob mismo ng hukuman at doon wala nang maitatagong katotohanan. 3 linggo matapos ang pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Amara,
Hindi na lamang usap-usapan sa mundo ng negosyong nangyari. Naging laman na rin ito ng iba't ibang business columns at legal circles. Hindi dahil anak siya ng isang bilyonaryo, kundi dahil sa aligasyong ginamit ni Leandro Villarreal ang pangalan ng Montemayor Prime Holdings upang makakuha ng kredibilidad sa mga investor. Samantala, tahimik lamang si Amara. Hindi siya nagbigay ng anumang pahayag sa media. Hindi rin siya nagpost sa social media. Isa lang ang sinabi niya kay Gabriel. Sa korte ko gustong magsalita. Napangiti ang abogado. Yan din ang gusto kong marinig. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Punong-puno ng tao ang Regional Trial Court. May mga mamamahayag, mga negosyante, mga empleyado ng Aragon Crest Holdings, at maging ang ilang dating kaibigan ni Leandro. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo sina Don Lorenzo at Doña Alessandra. Hindi sila nagsalita, ngunit kitang-kitang suporta nila sa kanilang anak. Pagpasok ni Amara sa courtroom, lahat ng matay napunta sa kanya. Simple lamang ang suot niyang cream-colored blazer at puting blouse. Walang mamahaling alahas, walang bodyguards. Tahimik lamang siyang naglakad patungo sa upuan, ngunit dama ng lahat ang dignidad na dala niya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok sina Leandro at Marcela. Halata ang pagod sa kanilang mga muka. Hindi na rin kasing taas ng noo ni Leandro ang dati nitong tindig. Pagdaan niya sa harap ni Amara, saglit siyang huminto. Amara. Mahina niyang tawag. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya sumagot. Tahimik lamang siyang nakatingin sa harap. All rise! Sigaw ng court sheriff. Pumasok ang hukom. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo si Gabriel. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil ng isang asawa. Hindi rin ito simpleng usapin ng paghihiwalay. Ang ihaharap namin ngayon ay serye ng panlilinlang, pamimilit, psychological abuse, at maling paggamit ng pangalan ng isang korporasyon para sa pansariling kapakinabangan. Tahimik ang buong courtroom. Isa-isang inilatag ni Gabriel ang mga ebidensya. Una, ang audio recording. Malinaw ang boses ni Leandro. Business lang to. Sunod, ang video kung saan sinabi nitong kailangan ng diborsyo upang makuha ang oportunidad sa negosyo. Pagkatapos, ang recording mula sa birthday party. Malapit na kaming magkaroon ng strategic collaboration sa Montemayor Prime Holdings. Isa-isang pinakinggan yun ng hukom. Tahimik lamang si Leandro. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Tumayo ang abogado ni Leandro. Your Honor, ang mga ito ay pawang maling interpretasyon lamang. Hindi kailanman niloko ng aking kliyenteng sino man. Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Kung ganon, umihiling po kaming ipakitang susunod na ebidensya. Bumukas ang malaking monitor. Lumabas ang video mula sa boardroom. Makikita roon si Leandro habang ipinapaliwanag na meron siyang koneksyon sa Montemayor Prime Holdings. Kasunod nito, ang tanong ng compliance officer. Sino po sa amin ang nakausap nyo? At ang mahabang katahimikan ni Leandro. Nang matapos ang video, tahimik ang buong korte. Tumayo si Chairman Lorenzo Montemayor bilang witness. Your Honor, bilang chairman ng Montemayor Prime Holdings, kinukumpirma kong walang anumang business negotiation ang aming kumpanya kay Mr. Leandro Villarreal. At wala rin kaming ibinigay na pahintulot upang gamitin ang pangalan ng aming kumpanya. Tahimik na nagsusulat ang hukom. Sumunod na tumistigong head ng corporate compliance. Ipinakita nito ang mga email, attendance logs at opisyal na records. Base sa aming database, walang kahit isang meeting si Mr. Villarreal sa alinmang executive ng Montemayor Prime Holdings. Muli na namang napayuko si Leandro. Hindi pa ron nagtapos. Tumayo si Aling Nena, ang kapitbahay na tumulong kay Amara nung ito'y mahimatay. Kinakabahan man, matatag ang kanyang boses. Nakita ko po mismo. Nakahandusay si Amara sa semento. May mataas siyang lagnat, pero iniwan lang siya. Pagkatapos ay pinakita ang video na kuha ng kanyang apo. Makikita roon si Leandro na kinapa ang noo ng asawa, ngunit tumalikod lamang. Kasunod ang boses ni Marcela. Kapag kaya na niyang tumayo, ipatapos mong labada?
May ilang tao sa gallery ang napailing. May iba pang napaluha. Hindi na napigilan ni Marcela. Tumayo siya. Hindi totoo yan! Mahal namin siya! Biglang tumingin si Gabriel. Kung mahal niyo siya, bakit niyo siya pinilit pumirma ng divorce papers habang may lagnat? Hindi nakasagot si Marcela. Bakit niyo siya ipinahaya sa birthday party? Tahimik. Bakit niyo siya tinawag na hadlang sa kinabukasan ng inyong anak? Patuloy ang katahimikan. Nang sumunod na tinawag ang pangalan ni Amara, marahang tumayo ang babae. Lumapit siya sa witness stand. Miss Montemayor, Sabi ng hukom. handa na ba kayong tumistigo? Opo, Your Honor. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Sabihin ninyo sa korte, anong gusto niyong makuha sa kasong ito? Nagkatinginan ng lahat. Akala ng marami, hihingi siya ng malaking danyos. Magpapakita siya ng galit. Ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya. Your Honor, hindi po ako narito para magigante. Tahimik ang courtroom. Nandito ako dahil ayokong may iba pang babaeng maniwalang normal lang ang saktan, lokohin at maliitin. Tumigil siya sandali. Nandito ako para ipaalala na ang pagmamahal ay hindi dapat ginagamit bilang hagdan sa ambisyon. May ilang mamamahayag ang napahinto sa pagsusulat. Tumulo ang luha ni Leandro. Ngayon lamang niya muling narinig ang boses ng babaeng. Minsan niyang pinangakuan habang buhay. Ngunit wala na ang dating lambing. Wala na rin ang pag-asang babalik pa ito. Bago matapos ang pagdinig, nagsalita ang hukom. Batay sa mga ebidensyang iniharap, may sapat na batayan upang ituloy ang paglilitis sa mga reklamong inihain. Ipinag-uutos ng hukuman ang pagpapatuloy ng kaso. Tumunog ang martilyo ng hukom. Nagsitayuan ang lahat. Habang palabas ng courtroom, mabilis na lumapit si Leandro kay Amara. Amara, patawarin mo ko. Huminto siya. Ngunit hindi siya lumingon. Mahina lamang niyang sinabi. Matagal na kitang pinatawad, Leandro. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Pero ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na kailangan kong bumalik sa taong paulit-ulit akong sinaktan. Pagkatapos sabihin yon, tahimik siyang naglakad palayo. Kasabay ni na Don Lorenzo, Doña Alessandra at Gabriel. Habang pinagmamasdan siya ni Gabriel, napangiti siya. Hindi dahil nanalo sila sa unang pagdinig, kundi dahil nakita niyang tuluyan ng nakalaya si Amara. Hindi pa sa desisyon ng korte, kundi sa sakit ng kanyang nakaraan. At alam niyang ang susunod na laban ay hindi na para patunayan ng katotohanan, kundi para tuluyang panagutin ang mga taong matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan. Lumipas ang halos 3 buwan. Ilang beses pang nagkaroon ng pagdinig. Isa-isang humarap sa hukuman ang mga testigo, mga empleyado, mga investor, mga auditor, maging ang private investigator na kumuha ng mga financial records ni Leandro at Marcela. Sa bawat pagdinig, mas lalo lamang lumilinaw ang katotohanan. Hindi aksidenteng lahat. Pinagplanuhan nila ang diborsyo, ang paggamit sa pangalan ng Montemayor Prime Holdings, ang panluloko sa mga investor, at ang patuloy na pagpapahirap kay Amara upang mapilit siyang pumirma. Tahimik na naghihintay si Amara sa labas ng courtroom. Katabi niya si Gabriel. Pareho silang walang imik. Ilang sandali pa, lumabas si Doña Alessandra. Lumapit ito sa anak. Kinakabahan ka ba? Ngumiti si Amara. Nung una, ngayon hindi na. Bakit? Dahil alam kong kahit anong maging desisyon, nakalaya na ako. Napangiti ang kanyang ina. Yun ang pinakamagandang sagot na narinig niya mula sa anak. Sa kabilang dako, tahimik na nakaupo si Leandro. Hindi na plansyadong kanyang suit. Hindi na rin mamahalin ang kanyang relo. Halos naubos na ang kanyang ipon sa abogado. Ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang tawag. At ang mas masakit, tuluyan ang umatras ang Aragon Crest Holdings sa anumang usapan tungkol sa kanya. Lumapit si Celestine. Simple lamang ang suot nito. Wala nang dating kumpiyansa. Leandro. Nag-angat siya ng tingin. Celestine,
Salamat at dumating ka. Tahimik lamang itong tumingin. Hindi ako nandito para balikan ka. Nanlumos si Leandro. Nandito ako para magsabi ng totoo. Hindi kita iniwan dahil mahirap ka. Iniwan kita dahil hindi ko na alam kung alin sa mga sinabi mong totoo. Tumulong luha ni Leandro, ngunit wala nang galit sa mukha ni Celestine. Pagod na lang. Sana isang araw, matutunan mong maging tapat. Pagkatapos sabihin yon, tahimik na siyang naglakad palayo. Hindi na muli pang lumingon. All rise! Muling tumayo ang lahat. Pumasok ang hukom. Tahimik ang buong courtroom. Halos marinig ang bawat paghinga. Isa-isang binasa ng hukom ang kanyang pasya. Batay sa mga ebidensyang iniharap, napag-alaman ng hukuman na napatunayan ang serye ng panlilinlang, pamimilit at maling representasyon na isinagawa ni Leonardo Villarreal. Tahimik ang lahat. Pinatutunayan din ng mga recording, video evidence at testimonya na si Amara Montemayor ay sumailalim sa psychological abuse sa loob ng kanilang pagsasama. Napayuko si Leandro habang si Marcela ay napapikit. Nagpatuloy ang hukom. Ang hukuman ay nagbibigay ng paborableng desisyon sa nagrereklamo. Ipinag-uutos ang permanenteng paghihiwalay ng mag-asawa alinsunod sa nakaangkop na proseso. At inaatasan ng mga kinauukulan ay pagpatuloy ang mga hiwalay na kasong may kaugnayan sa corporate fraud at iba pang kaukulang pananagutan. Tumunog ang martilyo. Tapos na ang pagdinig. Hindi napigilan ni Marcelang mapaluhod. Amara, patawarin mo kami. Lahat ng iyon nadala lang kami ng kasakiman. Tahimik na lumapit si Amara. Maraming nag-abang sa kanyang sasabihin. Ngunit ang boses niya ay nanatiling kalmado. Alam niyo po ba, matagal ko na kayong pinatawad. Napatingala si Marcela. Talaga? Oo. Pero ang pagpapatawad, hindi nangangahulugang mawawalang pananagutan. Tahimik na yumuko si Marcela. Sa unang pagkakataon, wala na siyang maisagot. Lumapit din si Leandro. Namumula ang kanyang mga mata. Amara, hindi ko napahalagahan ng babaeng nagmamahal sa akin. Akala ko, kapag marami akong pera, magiging masaya ako. Napatingin si Amara. At masaya ka ba? Hindi nakasagot si Leandro. Doon niya lamang napagtanto na sa paghahabol niya sa yaman, nawala ang lahat. Ang asawa, ang respeto, ang reputasyon, pati ang mga pangarap. Tahimik na naglakad palabas ng courtroom si Amara. Sa labas, naghihintay ang maraming mamamahayag. Miss Montemayor, ano pong masasabi niyo sa desisyon ng korte? Huminto siya, ngumiti ng bahagya. May gusto lang po akong sabihin. Hindi po lahat ng laban ay kailangang tapatan ng galit. Minsan, ang pinakamagandang paghihigante ay ang piliing bumangon. Hindi para patunayan sa iba ang halaga mo, kundi para maalala mong hindi kailanman nababawasan ang halaga mo dahil lang hindi ka pinahalagahan ng maling tao. Nagpalakpakan ng ilan sa mga naroroon, maging ang ilang mamamahayag ay napangiti. Lumipas ang 6 na buwan. Unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa buhay ni Amara. Muli siyang naging abala sa Montemayor Prime Holdings, ngunit hindi niya iniwan ang hilig niya sa pagbebake. Sa halip, nagbukas siya ng isang foundation, Amara's Kitchen of Hope. Dito siya nagtuturo ng baking at small business management sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Isang umaga, habang nagtuturo siya sa mga estudyante, may isang pamilyar na lalaking dumating. May hawak na maliit na kahon. Si Gabriel. Attorney! Ngumiti siya. Pwede ba ang Gabriel na lang? Napatawa si Amara. Sige. Lumapit si Gabriel. Iniabot ang maliit na kahon. Ano to? Buksan mo. Pagkabukas niya, may maliit na silver whisk charm na nakakabit sa isang eleganteng bracelet. Napangiti siya. Ang ganda! Alam kong hindi ka mahilig sa mamahaling alahas, kaya pinagawa ko yan. Bakit whisk? Tanong niya habang natatawa.
Dahil sa isang cookie, nagbagong buhay ko. Napatawa si Amara at sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng sakit ang kanyang pagtawa. Tahimik silang naglakad sa hardin ng foundation. Huminto si Gabriel. Amara, hindi kita nilapitan nung mahina ka. Dahil ayokong isipin mong naawa lang ako. Hinintay kong makita kang tumayong muli. Dahil gusto kong makilalang tunay na ikaw. At ngayon, handa na akong sabihin. Mahal kita. Hindi agad nagsalita si Amara. Tumulong isang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yon luha ng sakit. Ngumiti siya. Alam mo ba kung bakit hindi ako natatakot ngayon? Umiling si Gabriel. Dahil hindi mo ako sinagip. Kundi tinuruan mo akong iligtas ang sarili ko. Ngumiti ang abogado. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Amara. Hindi kita pangangako ang walang problema. Pero ipinapangako kong hindi mo nahaharapin ang mga yun ng mag-isa. Unti-unting tumango si Amara. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinili niyang buksan muli ang kanyang puso. Hindi dahil kailangan niya ng taong sasalo sa kanya, kundi dahil dumating ang tamang taong marunong lumakad sa tabi niya. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni na Don Lorenzo at Doña Alessandra. Napangiti ang mag-asawa. Masaya na ang anak natin. Tumango si Don Lorenzo. At yan, ang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagbagsak ng mga taong nanakit sa kanya, kundi ang katotohanang hindi na nila kayang nakawin pa ang kanyang kapayapaan. Isang taon nang lumipas, marami nang nagbago. Ang babaeng minsang umiiyak habang naguhugas ng pinggan sa isang maliit na kusina ay ngayon isa ng respetadong executive ng Montemayor Prime Holdings. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong posisyon, hindi nagbagong puso ni Amara. Tuwing Sabado, makikita pa rin siyang nakasuot ng simpleng apron sa Amara's Kitchen of Hope. Kasamang mga kababaihang minsan ding naging biktima ng pananakit at panloloko. Huwag kayong matakot magsimula ulit. Ngumiti siya habang tinuturuan ng isang dalagang maglagay ng frosting sa cake. Ang pagkakamali ng ibang tao ay hindi sukatan ng halaga nyo. Tahimik na nakikinig ang lahat. Maraming umiiyak. Hindi dahil malungkot ang kwento ni Amara, kundi dahil nakita nilang posible palang bumangon. Samantala, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng Montemayor Prime Holdings. Sa pamumuno ni na Don Lorenzo at Amara, nagbukas ang kumpanya ng scholarship program para sa mga estudyanteng gustong kumuha ng kursong business management at entrepreneurship. Hindi lamang negosyong gusto nilang palaguin, kundi pating pag-asa ng mas maraming kabataan. Ang tunay na tagumpay, madalas sabihin ni Amara sa mga empleyado, ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng mga taong natutulungan mo. Isang hapon, habang nag-iikot siya sa foundation, may lumapit na isang batang babae, mga 7 taong gulang lamang. Ma'am? Lumuhod si Amara upang magpantay sila ng tingin. Yes? Pwede po bang yakap? Napangiti siya. Siyempre. Mahigpit siyang niyakap ng bata. Salamat po. Bakit? Dahil sabi ni Mama, kayo raman dahilan kung bakit nakapagtrabaho ulit siya. Napuno ng luha ang mga mata ni Amara. Hindi siya nagsalita. Yumakap lamang siya ng mas mahigpit. Sa sandaling yon, naramdaman niyan lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay may naging dahilan. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na namumuhay si Leandro. Matapos ang sunod-sunod na kaso at pagkawala ng kanyang trabaho, nagsimula siyang magtrabaho bilang ordinaryong administrative assistant sa isang maliit na logistics company. Hindi na siya kilala. Wala na ring espesyal na pagtrato. Tuwing uwian, madalas siyang dumaan sa maliit na parke kung saan minsang nakaupo si Amara. Doon niya naaalala mga pagkakataong ipinagpalit niya ang tunay na pagmamahal sa pansamantalang ambisyon. Minsan, may nakita siyang mag-asawang nagtatawanan habang kumakain ng fishball. Napangiti siya ng mapait.
Ganyan lang sanang gusto mo. Mahina niyang bulong sa sarili. Simple lang. At ngayon niya lamang naunawaan na ang buhay na matagal niyang hinanap ay nasa harapan na pala niya noon. Siya lamang ang tumalikod. Si Marcela naman, matapos ang lahat ng nangyari, pinili niyang mamuhay ng tahimik sa kanilang lumang bahay. Wala ng dating kayabangan. Wala na ring mga bisitang gustong makipagkaibigan. Isang araw, may dumating na maliit na kahon. Nakapangalan sa kanya. Pagkabukas niya, may ilang homemade cookies at isang simpleng sulat. Sana'y maging maayos ang inyong kalusugan. Ingatan niyong inyong sarili. Amara. Napahagulgol si Marcela. Hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya humingi ng pera. Ngunit ang babaeng pinakamalaki niyang sinaktan, siya pang unang nagpakita ng kabutihan. Doon niya lubos na naunawaan na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming ari-arian, kundi yung may pusong marunong magpatawad. Lumipas pa ang 6 na buwan. Isang malamig na umaga, inibitahan ni Gabriel sina Amara sa isang maliit na hardin sa loob ng Montemayor Estate. Tahimik lamang ang lugar. May puting rosas, may mga ilaw na nakasabit sa mga puno. At sa gitna, may isang simpleng mesa. Gabriel? Ngumiti si Amara. Ano to? Hindi to business meeting. Natatawa niyang sagot. Sa wakas, naupo silang dalawa. May ilang sandaling katahimikan, ang katahimikang hindi na nakakapangamba, kundi nakakapayapa. Naalala mo ba? Ang unang beses tayong nakita? Sa parke. At may dala kang 2 tasa ng kape. Tama. Sabi mo noon, hindi mo alam kung bakit mo ako tinulungan. Tumango si Gabriel. Ngayon alam ko na. Bakit? Dahil mula pa lang nung araw na yon, alam kong may isang taong hindi ko gustong hayaang lumaban ng mag-isa. Tahimik na napaluha si Amara. Ngunit ngayon, ang bawat luhay puno ng kapayapaan, hindi ng takot. May inilabas si Gabriel mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Ngumiti si Amara. Huwag mong sabihing, Hindi pa. akala ko. May mas importante muna. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob ang isang lumang silver necklace. Ang kwintas na minsang itinago ni Amara nang umalis siya sa mansyon. Naibalik na ito sa bagong ayos. Mas matibay na ang kadena, mas maliwanag na rin ang pendant. Naayos ko na. Mahina niyang sabi. Tinitigan ni Amara ang kwintas. Pagkatapos ay tumingin kay Gabriel. Alam mo ba kung bakit ito ang binigay ko? Umiling siya. Dahil parang ikaw. Nasira, nasaktan. Pero hindi kailanman nawala ang tunay mong halaga. Hindi na napigilan ni Amarang pagluha. Tahimik niyang niyakap si Gabriel. Salamat. Hindi dahil minahal mo ko, kundi dahil tinulungan mo kong mahalin ulit ang sarili ko. Mahigpit siyang niyakap ni Gabriel. Yan lang naman ang gusto kong mangyari. Mula sa balkonahe ng mansyon, tahimik na pinagmamasdan sila ni na Don Lorenzo at Doña Alessandra. Hindi na siya yung batang umalis sa bahay dahil sa pag-ibig. Mahinang sabi ng ina. Hindi na. Sagot ng ama. Isa na siyang babaeng marunong ng pumili ng pag-ibig na may respeto. Habang unti-unting lumulubog ang araw, magkahawak kamay na naglakad sina Amar at Gabriel sa hardin. Hindi sila nagmamadali. Hindi rin nila pinag-uusapan ang kasal. Ang mahalaga sa kanila, natagpuan nila ang pag-ibig sa tamang panahon. Pag-ibig na hindi binuo sa kasinungalingan. Hindi rin sa kayamanan, kundi sa respeto, pagtitiwala, at pagkakapantay-pantay. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara. Isang babaeng minsang minamaliit, pinagtaksilan, sinaktan, at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit pinili niyang bumangon, hindi para gumante, kundi para mabawing kanyang dignidad. Napatunayan niyang ang pinakamagandang paghihigante ay hindi ang makita mong naghihirap ang mga nanakit sa'yo. Ang pinakamagandang paghihigante ay ang mamuhay ng masaya, ng may kapayapaan sa puso,
at kasama mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihiling na isuko mo ang iyong dignidad. Sa halip, ito ang pag-ibig na magpapaalala sa'yo araw-araw na sapat ka, na karapat-dapat kang mahalin, at na kahit gaano kadilim ang kahapon, palaging may bagong umagang naghihintay para sa mga taong hindi sumusukong